May galis po ba ang inyong alagang pusa? Nalalagas po ba ang kanilang balahibo? Nandito po ang solusyon. Panoorin niyo po ang video kong ito. Welcome to my channel, The Hustlers TV. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga latest video na akin pong i-upload. Panoorin niyo po ang aking mga video at kung ito po ay inyong magugustuhan, paki-like and share na rin po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa galis ng ating alagang pusa. Kalimitan po ang galis ng alaga nating pusa ay nakukuha dahil sila ay kung saan saan mag-alagala, pwedeng sa iba't ibang nakakain nila o maaring sa environment, laging bilad sa init o sa mga maduduming kinakain. Sa haba po na experience ko, dahil sa tao lang po, may kamahalan po ang magpabet ng ating mga alaga. Kung tayo po ay talaga na wala namang pera na pampabet, ay mapipilitan tayong gumawa ng paraan o home remedy upang magambot po ang ating mga alaga. Ibabahagi ko lang po sa inyo ay base lang po sa aking experience sa pag-aalaga ng pusa. Katulad ng mga stray cat kung tawagin o yung mga pusang ligaw. Marami po kaming mga alagang pusang ligaw, yung mga napupulot namin na pakalat-kalat sa kalsada, napupulot ng anak ko, ng aking asawa, at ito po ay aming kinakalinga at inaalagaan. Marami kaming kalimitang napupulot na galisin, may mga sugat. Meron kami pamamaraan na ginagawa dito. Ito po, panoorin nyo po. Ito po yung gamot na aming iginagamot sa aming alagang pusa na mayroon pong galis. Ito po yung ivermectin na ito po ay talagang gamot sa baboy. Ito po ay pampurga sa baboy at mga the same time ay para din sa mga parasite. Sa tagal na rin ng aking experience sa pag-aalaga ng pusa, na-discovery ko na ito palang ivermectin ay mabisang gamot sa pusang may galis. Paano po ba ang paggamit po nito? Atin po ipakain ay cat food. Huwag na po mga table food. Kasi sa table food, may mga ingredients po yan na talagang bawal sa pusa. Like bechin, di ba po? O ibang mga sangkap. So para makaiwas na rin po tayo, marami namang cat food na nabibili na ngayon sa mga pet supplies. At hindi rin naman siya kamahalan. At ang kagandahan pa po niyan, pwede natin siyang iwan sa isang lalagyan para kung aalis po tayo, at nag-aalala po tayo na walang kakainin ng pusa sa ating pag-uwi. So meron na silang nakahanda. At yan naman pag nagutom, kakainin po nila yon. Papakita ko po sa inyo kung paano po ang paglagay ng ivermectin sa cat food. Meron po ang cat food na aming ikinakakain. Ayan. Special cat. Ang flavor niya, chicken and turkey. So, ayan. Gawa po siya ng special cut. Ayan, special cut. Pero meron din mga ibang brand po, kagaya ng mga Cuties Tuna, Smart Heart, Princess Cat. Ayan, marami po na mabibili kayo sa pet supplies. Obserbahan nyo, kung itong pinakakain nyo ay kahiyang nila, ituloy-tuloy nyo lang po ang pagpapakain. So, ginagalaw ng aking alagang pusa. Nakakita kasi ng cat food. So, ayan, sige, kain ka na muna. So ayan, kumakain si Milky. So ito, tapos na siya sa kanyang galis. Dati nagkaroon din siya O paano papakita natin sa kanila kung paano nawala ang iyong galis. Ayan, nanginginain muna tong aking si Milky. Hayaan ko lang muna maubos nito at bago natin ituloy kung paano ginagawa kong pagtitimpla
kung paano ang paglalagay ng ivermectin sa ipapakain po natin sa ating alagang pusa na may galis. Pagkalagay natin ng cat food, dito kain na kayo dito. Dito, yun. So, nagagalaw dyan muna kayo. Pagkalagay natin ng cat food na ganyan, so bubudburan natin siya. Ayan, pinalikan na naman ng ating alaga. Bubudburan natin siya nito. Ayan. Itong ivermectin. So, gupitan lang natin ang kapraso sa dulo. Ayan po. Ang laman po nito, eri po. Yun, kulay green siya. Ayan, kulay green siya na granules, no? Parang pechin. Ang paglalagay po lang po nito sa pagkain ay pakakain nyo sa alaga natin pusa na may galis ay konti lang, halos gakurot lang na ganyan. Ayan, halos gakurot na ganito. Then, kung ito yung cat food, ayan, ito yung cat food, budbura lang natin na ganyan para so haluin lang natin. Ayan, haluin lang natin. Ayan, haluin lang natin. So ayan habang ginagamot natin ang galis ng ating pusa ay nadadamay na rin po kung sila ay may bulati. Effective po to. Ito ay nasubukan na namin sa mahabang panahon na rin. Pero disclaimer po, hindi po ako isang vet, no? Ibinabahagi ko lang itong experience ko sa paggagamot ng pusang may galis at naging effective naman. At hindi ko rin naman po pwedeng sabihin sa inyo na po ito'y susubukan nyo ay nangangahulugan na effective din po sa inyong alagang pusa. Basta ito ay base lang po sa aking karanasan ng paggagamot ng pusang may galis. Kung gusto nyo i-try, nasa sa inyo po yan. Pero kung medyo wala naman po kayo karanasan at nag-aalangan po kayo at may pera naman po kayo, may budget, dali nyo na po sa vet. Talagang walang-wala naman po tayo at ang pusang yun, inaawa lang tayo at ito inalagaan natin, mag-home remedy na lang po tayo. Ito pong ivermectin ay bibili po to sa halagang 20 pesos hanggang 30 pesos siguro po sa pet supplies. Budburan nyo ang cat food ng konting ivermectin lamang at pakainin nyo po to ng umaga at gabi. Kung nagpakain po kayo na alas 8 ng umaga, ang ulit na po noon ay alas 6 ng gabi. Yan po ay sa loob po ng 7 araw. Kung ito po ay malala na. Pero kung sakaling konti lang naman po ang galis, maaring 3 beses lang po isang linggo. 2 beses ang araw, 3 beses lang po isang linggo. Kung may mga pusa po kayo na may galis at nais niyo pong subukan din itong aming pamamaraan ng paggagamot, ay hindi po nangangahulugan na ito po ay effective sa aming mga alagang pusa, ay maging effective din po sa inyong mga alagang pusa. Kaya lang naman po natin ginagawa na manggamot sa pamamaraan natin na nalalaman dahil nga sa kakulangan natin ng budget. Kaya kalimitan, nag-go home remedy po tayo. Lalo na nakikita natin ang alaga nating pusa ay may sakit, wala naman talaga tayong pampabet. So, mapipilitan talaga tayo na gumawa ng paraan upang sila ay ating lang mapagaling. Kung nais nyo pong subukan itong aking pamamaraan ng paggagamot sa pusang may galis, nasa sa inyo po yan. Pero kung may pera din lang po kayo, magpabet na lang po kayo. Ayan po, si Brutus, ang pinakamatanda naming pusa. Siya po ay 11 years old na. Yan ay napulot ng din namin. Ayan o, ibutaingan niya kasi yan ay mahilig pa siya makipag-away. Ginawa namin para siya ay pumirmi sa bahay at para hindi na rin makipag-away at gumana, pinakapon namin. Yung pagkapon nga pala isang pamamaraan yan para ang ating alagang pusa hindi gumana. Wow, ang gaganda na ng aking alagang pusa. Yan, lahat sila ay nakaranas ng ivermectin. Si Jessie, si Brutus,
Garfield, si Milky, si Negra, at si Darky. Ayun pa pala, si Cindy. Maraming salamat po sa nanonood ng aking video at sana po ito'y makatulong. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, The Hustlers TV, please subscribe. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa latest video na aking i-upload. Salamat po.